Umaasa ang Philippine Ports Authority sa pagdiriwang ng International Women's Month bilang pagkilala sa kahusayan at lakas ng kababaihan sa ating lipunan. Ito rin ay paalala na ang galing at tapang ng kababaihan ay patuloy na humuhubog ng isang mas inklusibo, makatarungan at maunlad na lipunan. Ipinakikilala rin ng PPA ang bagong logo ng Gender and Development o GAD, isang simbolo ng matibay na pangako ng ahensya sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay, inklusibo at paggalang sa pagkakaiba-iba ng bawat isa. Ang mga port management offices sa bansa nakibahagi rin sa kick-off celebration ng National Women's Month. Ang PMO Batangas nakiisa sa 2026 National Women's Month Takbo at Serbisyo para kay Juana, kung saan dalawa sa mga kinatawan ng PMO Batangas ay pasok sa top 10 finishers. Sinimulan naman ng PMO NCR North ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalay ng banal na misa bilang pasasalamat at paghingi ng gabay para sa isang buwan na selebrasyon. Nagbukas naman ng Food Bazaar ang PMO NCR South. Kalahok sa nasabing Food Bazaar ang iba't ibang dibisyon kabilang na ang Office of the Port Manager, Real Estate Management Division, Port Police Division, MICT Division, TMO Pasig, Resource Management Division Finance Section, at Resource Management Division Administrative Section. Ang PMO Palawan naregaluhan ang mga kababaihan ng pantalan ng facial care demo at makeup tutorial sa tulong ng isang skincare and makeup brand. Nagkaroon din ng vegetable planting gaya ng okra, kangkong, talong at sili mula sa hardin ng gulayan sa pantalan. Ang PMO Masbate binigyang pugay ang mga mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan, kung saan nagkaroon ng pagtatanghal at pagbabahagi ng kwento na nagpapakita ng lakas at kontribusyon ng kababaihan. Nagsagawa rin ng film showing kung saan tinalakay ang advokasya at kahalagahan ng National Women's Month. Sa Visayas at Mindanao Cluster naman, nagsagawa ang PMO Negros Oriental Siquijor ng lecture training tungkol sa women empowerment at self-confidence in leadership nitong ika-4 ng Marso sa Port of Dumaguete. Naging resource speaker dito si Dr. Alana Leilani Narciso ng Silliman University. Samantala, inilunsad ng PMO Eastern Leyte Samar ang programang nakaangkla sa temang Lead Like Tababaylan, Filipinas, kung saan hinikayat ni Acting Port Manager Dean Steffi Gilamon ang mga kababaihan na yakapin ang kumpiyansa at gampanan ang kanilang papel sa pamumuno. Nagbigay naman ng simpleng regalo ang PMO Panay Guimaras sa mga kababaihan sa piling terminal ports at sa mga babaeng pasahero bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa lipunan. Nakilahok din ang PMO Agusan sa National Women's Month Kick-Off Ceremony sa Caraga State University, kung saan tampok ang talakayan sa gender fair language at reporting na pinangunahan ng Commission on Human Rights. Sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro, binigyan pugay ang mga bayaning Pilipina tulad ni Gabriela Silang, Melchora Aquino at Gregoria de Jesus sa pamamagitan ng maiikling presentasyon tungkol sa kanilang ambag sa kasaysayan at sa pagpapahalaga ng integridad at patas na pamamahala. Samantala, inilunsad ng PMO Davao ang kanilang God Corner kung saan nagsagawa sila ng Zumba activity at lighting of the purple icon, pinapailaw ng kulay lila ang kanilang administrative building tuwing 6:00 ng gabi. Namahagi naman ng sweet purple treats ang PMO Surigao sa mga kababaihan sa kanilang pantalan. Habang nagbigay naman ng simpleng token ang PMO Zamboanga del Norte sa mga babaeng pasahero sa Port of Dapitan. Sa Zamboanga City naman, nagsagawa ng film viewing activity ang PMO Zamboanga para sa kanilang mga empleyado bilang bahagi ng pagdiriwang. Nakilahok din ng PMO Socsargen sa opening program ng Women's Month na isinagawa ng lokal na pamahalaan sa General Santos City. Nakiisa naman ang PMO Lanao del Norte Iligan sa isang foot parade nitong ika-8 ng Marso na nagsimula sa Ludo Building o sa Baile Rotonda at nagtapos sa Iligan City Public Plaza. Ang mga aktibidad na ito sa mga pantalan ay paalala na ang galing at tapang ng kababaihan ay patuloy na humuhubog ng isang mas inklusibo, makatarungan at maunlad na lipunan,
isang pamana mula sa mga babaylan na dapat ipagmalaki at ipagpatuloy sa bawat henerasyon. Kumusta mga kapantalan? Ako si Engineer Tala, at your service. Bilang inhinyera, layunin ko na gawing epesyente, ligtas, at matibay ang ating mga pantalan sa buong bansa. Alam niyo ba mga kapantalan? Dito sa Philippine Ports Authority, humigit kumulang 24% lamang ng mga engineer ay kababaihan. Oo, maliit man ang aming bilang kumpara sa mga lalaking inhinyero, pero hindi kami magpapahuli pagdating sa talino, sipag, at kakayahan. At hindi lamang sa engineering makikita ang kababaihan dito sa PPA. Marami ring kababaihan ang mga leader, manager, planner, harbor master, security officer, at abogada. Tama ba, Attorney Cheryl? Tama, Engineer Tala. Dahil dito sa PPA, buhay na buhay ang advokasya ng gender and development. Isinusulong natin ang diversity at inclusivity sa ating ahensya. Binubuksan natin ang pagkakataon para sa lahat. Babae, lalaki, o kabilang ka man sa LGBTQA+ o ibang gender spectrum, may boses ang lahat. Ang lahat ay may lugar sa ating mga pantalan. Ngayong buwan ng Marso, pinagdiriwang natin ang National Women's Month. Pagkilala ito sa lakas, talino, kakayahan ng mga kababaihan saan mang larangan. Pasasalamat din ito sa kontribusyon ng mga kababaihan sa pag-unlad ng ating mga pantalan at ng ating bayan. Mula dito sa Philippine Ports Authority, Happy National Women's Month!